Ngayon, isang bahagi ng talakayan namin kagabi, pinag-usapan namin itong mga nangyayaring investigasyon tungkol sa anomalya sa flood control. Sino ang posible ditong ang delikadong mapuruhan? Ibig sabihin medyo madaling patunayan. Madaling patunayan na may matibay na testigo, may matibay na ebidensya. Kumbaga delikado ang lagay, mas delikado kaysa iba. Aside kay Saldico kasi si Saldico talagang matibay ang ebidensya noon. Pinaliwanag ni Ronald Llamas, ang sabi niya, mas delikado ang lagay ni Cheese. Anong paliwanag ni Ronald? Ang paliwanag ni Ronald Llamas ganito. Sa mga nababanggit kasi, katulad kay Villanueva, katulad kay Jingo Estrada, yung mga testigo kasi, yung mga nagsalita doon sa Blue Ribbon, yung sa Senate Blue Ribbon Committee, ang direkta na nakipag-usap talaga, halimbawa, sino ang testigo laban kay Chis Escudero? Si dating DPWH Yusek Bernardo. Ngayon, sabi ni dating DPWH Yusek Bernardo, nag-usap mismo sila ni Chis Escudero doon sa court. Yung business establishment na pag-aari ni Maynard Ngo. Yung bagman ni Cheese. Hindi lang naman yung bagman ang nakausap ni Bernardo, pati si Cheese mismo nag-usap sila doon. Yung pag-uusap ni Cheese Escudero sa ni Bernardo ay direkta Wala man lang firewall. Ibig sabihin walang protection, walang direkta talaga, sila talaga. Sila talaga ang nag-usap. Si Jingo Estrada, hindi naman wala namang direktang kausap. Yung iba ganun din, walang direkta. Ito direkta talaga, si Chis Escudero at saka si Bernardo. Ito panoorin niyo yung paliwanag ni Ronald Llamas. Actually naman kasi, yung mga yan, may mga may mga firewall yan Di ba? Hindi sila nakadiretso. No? May mga firewall. Kaya hindi ganun kadali na yung mga yan, di ba? Hindi naman sila haharap kay Alcantara. Hindi naman sila haharap kay Bryce Hernandez. Hindi naman sila haharap kay Diskaya. Di ba? So meron sila mga tao na haharap. Kaya hindi ganun kadali na i-connect sila immediately dito sa mga testigo na ito o mga whistleblower na ito. Ang nakakapagtaka, si Alcantara ay medyo, yung testigo niya, nagharapan sila mismo ni Cheese. No? Kaya baka si Cheese yung tamaan. Dahil yung testigo, yung whistleblower, ay inamin na magkaharap sila mismo ni Quezon. Kaya baka mauna pang tamaan si Cheese. Dahil wala siya naging firewall. No? Tapos itong mga sinasabi na kanyang mga possible na mga bagmen, katulad nito si Ngu, no? Ay malapit na ipatawag yan. At kung umamin yan, yari si Cheese. No? Yari si Cheese. So, paano yung katibayan o testigo na ililink sila directly? Diba? Yun yung mahalaga. At saka ang nagbanggit kay Chis Escudero, hindi naman si Bryce Hernandez at saka si Alcantara. Ang nagbanggit kay si Yusek Bernardo. At tandaan natin, hindi pa pinapatawag sa ICI si Bernardo. At pwede pang madagdagan yung detalye ng sinabi ni Bernardo. Pero definitely, yung sinabi niya doon, under oath siya, at may sinumpaang salaysay na siyang prepared Yes. Pinangalanan niya doon si Maynard Ngo, pinangalanan niya si Chis Escudero doon, at sinabi niya na kausap niya si Maynard Ngo doon sa court, sa wine store, no? Oo, pag-aari nito. At mismo natabayan rin Chis. Binanggit niya. Nakita sila doon. Ang binigay niya ay 20%. 20% ng 600 million na proyekto. No, specifically,
posible marami pang iba. Pero yun yung binanggit niya doon sa Senate hearing. At hindi yan masyado pa nasisentruhan kasi hindi pa pinapatawag ng ICI. Oo, hindi. Sa Blue Ribbon yun. Sa Blue Ribbon yun, kanyang testimony. Oo, pero pag pinatawag siya sa ICI, ano yun? At nakuna na siya ng ano niya, ng mga ano, after niyan, i-recommend na ng ICI yung pagkaso kay Chis Escudero. Yes. Yes. Marami kasing nagtatanong na bakit daw hindi kasama si Chis sa nirekomenda ng ICI. Ay kasi nga, first wave ito First wave itong kinasuhan. No? Ito yung first wave. Yung binanggit yan, nila Bernardo, ay nila Bryce at saka ni Alcantara. Ang binanggit kasi ni Bryce Hernandez sa ni Alcantara, ayan, si Saldico, si Kahayon, tapos si Mario Lipana, tapos si Villanueva at saka si Jinggoy. Pagdating kay Bernardo, pinuprotektahan naman ni Bernardo si Jinggoy. Hindi niya binanggit si Jinggoy. At saka si Mark Villar. Na boss niya. Pero si Chis naman ang binanggit niya. Yes. At saka si Revilla at saka si Nancy Binay. So, last na lang, Nald. Paano, Nald, ang mga kongresista? Parang walang... Okay, so ibang topic na 'yon tungkol sa mga kongresista. Pero 'yon, napanood niyo yung paliwanag ni Ronald Llamas sa talakayan namin yan kagabi. Sa talakayan namin yan kagabi, pinaliwanag niya mas posibleng tatamaan talaga si Chis. Bakit? Walang firewall si Chis eh. Direkta talaga siyang nakipag-usap kay Yusek Bernardo. Siguro hindi iniisip ni Chis na posibleng darating ang panahon, mauungkat ito at si Bernardo ay mapipilitan na mag-amin ng kanyang nalalaman. Hindi nagpasiguro Hindi nagpasiguro si Chis Escudero Walang firewall. Talagang direct siyang nakipag-usap kay Yusek Bernardo. Mga kabunyog, mga kabayan. Anong tingin nyo? Tama ba yung Tama ba yung paliwanag? Si Chis Escudero nakipag-usap kay Yusek Bernardo direkta. Hindi sa pamamagitan ng emisary. Sila mismo. Ayon kay Yusek Bernardo, nag-usap sila mismo. Direkta silang nag-usap. So walang firewall. Kaya malaki ang posibilidad tamaan talaga si Chis, mapuruhan. Yung iba, halimbawa si Bryce Hernandez hindi naman nakipag-usap kay Jinggoy Estrada. Ganon din si Alcantara, hindi rin nakipag-usap kay Estrada. Pero itong si Chis Escudero direkta talaga. Kaya direkta rin ng tama. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.